Marahil nakagamit ka na rin ng ganitong uri ng thermostat. So ito nga pala yung popular ngayon at ginagamit halos ito ng karamihan. Madali kasi itong iset. Ito nga pala yung STC1000. Dati nung unang labas nito, halos nasa 1,000 plus to, napakamahal nito. Pero ngayon marami nang lumalabas na peke at mahihinang klase. So kahit peke yan, pwede pa rin natin yung patibayin. Kung nakapagbukas ka na ng ganitong uri ng thermostat, mako-compare mo agad kung peke ba yung nabili mo o original. So kahit original pa rin yan, masisira at masisira pa rin yan. Kasi halos kasi ngayon na gawa is made from China talaga. So masisira at masisira pa rin yan. Pero kung makutingting ka, mareremedyohan natin yan. So yung nakikita nyo sa picture, itong nasa kaliwa, yan yung original talaga. Napakalaki ng transformer yan. Tsaka sa timbang pa lang, pag nahawakan mo, mako-compare mo na original talaga. At yung nasa bandang kanan, yan po yung peke. Napakaliit ng kanyang transformer na nag-e-energize sa ating relay. Kaya mabilis masira ang ating relay pag ganyang uri ng thermostat ang nabili nyo. So fake po yan. O minsan sa hatcher ko na lang ginagamit yung STC. So para maremedyohan natin yung, for example, hindi na umiinit yung inyong heater, tapos STC 1000 ang inyong gamit. So ito yung remedyo. Kailangan yung i-identify yung relay ng heater. So bubuksan nyo siya, and then mostly talaga yan ang bumibigay kapag inirerekta natin ang heater natin sa STC 1000. So kailangan natin ng tester dito kasi may polarity yung ating relay. Meron niyang positive and negative. And then kailangan natin ng SSR na relay, solid state relay. Ang input dapat niya is 3 volts to 32 volts. So ito na po yung diagram. Make sure na ma-identify natin yung positive at negative ng ating defective na relay. So may remedyo pa po yan. So maraming salamat po. Sana may natutunan.